So dahil po dito mga idols, nagmukha pong mga tatangang estudyante sina Tambaloslos. Dahil parang sinauli po sa kanila ang palpak nilang thesis report. Imagine that, no? Sinuuli sa kanila dahil gusto sa kanilang ipaayos ng kanilang mga professor. At ang mga professor nila mga idol ay yung mga senators. O ano Tambi? Utos pamor. Hindi niya magets ang hierarchy, no? Putragis na yan. Uutusan mo ang Senate, mas mataas sa inyo yan. Hello? Representative lang kayo, boy. Senators siyang mga yan. Nakakalimot si Tambalos to sa pwesto niya, no? Hindi alam ilugar ang sarili. Buisit. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang unang 6 na missiles na pinatama ko kay Sangkay Bangkay mga idol. At kung makikita nyo mga idols, lahat po ng mga missiles na inasinta ko kay Sangkay Bangkay ay panay factual at may sustansya. At sigurado po na may matututunan ang mga makakapanood. Diba? Kung sinabi niya na 13 trillion daw ang inutang ni PRRD, putya tawa ako ng tawa nung sinabi niya yun. Certified na fake news spreader talaga no? So dahil sa mga pronouncement niya na yon, ay napaniwala niya po ang mga uto-uto niyang followers, no? Imagine may nagko-komento po sa page ko na 13 trillion daw ang inutang ni PRRD. Putya kanino nang galing ang idea na yon? Aba syempre, kay Sangkay Bangkay, 'di ba? Putya malamang kung di po ako nakapag-rebuttal doon kay Sangkay, malamang na brainwash niya na naman po ang mga followers niya. Meron pa yun tungkol naman sa NCAP, 'di ba? Putya 2002 pa pala ang NCAP sa Metro Manila, mga idol. Malamang di pa po sana yun manalaman ng mga tagapanood ni Sangkay kung hindi ko po siya nabutata doon, 'di ba? Meron pa mga idol, yung pong Taliano Gold propaganda na sinakyan niya po ng sinakyan, na ang layunin lang ay mang-scam lang naman. 'Di ba? Yung sa inflation, na kung makareact, putya akala mo taong grasa lang siya dati. At yung sa e-taxi na parang sinasabi niya na ngayon lang sa panahon ng amo niya nagkaroon ng e-taxi, no? Di ba nabutata ako rin siya doon? Na 2010 pa nagsimula yung mga electric taxi na yan sa Pilipinas. O ano ka ngayon, ha? Sapul-sapul ka sa 6 na missiles ko, no? So guys, binabanatan po natin siya ng binabanatan para kalampagin sa hamon ko sa kanyang vlog war. Yung pong huling vlog war ko, ako po ang nagwagi doon mga idols. Sa mga taga-subaybay dyan ni Mr. Rio, I'm sure alam nyo po ang ibig kong sabihin, di ba? Pucha, paano ko nasabing ako ang panalo sa vlog war na yon? Pucha, di ba eventually ako ang lumabas na tama sa amin nung ka-vlog war ko, di ba? Paano ko nasabi? Di ba yung sinusuportahan nung ka-vlog war ko noon, binabanatan niya na ng binabanatan, di ba? Ano ibig sabihin nun? Di ako ang tama sa amin nung ka-vlog war ko na yun, di ba? Pero ganun pa man, di ko na kinantyawan ng taong yun. Dahil kabilang po siya sa mga solidong kaalyado natin ngayon. Laban sa kasamaan ng nakaupong Panggulo Pangulo ngayon. So goods na yun, di na dapat i-dignify ang pagkapanalo ko na yun. Pero ngayon, naghahamon po ako ng vlog war. Nababanatan lang po natin siya ng babanatan hanggang sa wakas. Labanan niya na rin po tayo sa vlog war na hamon ko sa kanya. Shout out kay Sangkay Bangkay, Sangkay Janjan. So ngayon naman mga idols, panoorin po muna natin ang speech ni Kuya Bongo sa impeachment discussion ngayon sa Senado. Let's go mga idols. Mr. Presiding Officer, I just wish to give my remarks and second the motion of Senator Judge Bato de la Rosa. I agree with the motion of Senator Judge Bato. Ang gusto nating kalabasan ng paglilitis na ito ay hustisya. Correct. Hindi politika. Mararating lang natin ito kung masasagot ang mga katanungang na hindi nabibigyan ng linaw hanggang ngayon. Kung kaya sana naman pag-aralan natin ito ng mabuti. Tama na hindi dapat ito patagalin, pero hindi rin dapat ito madaliin. Tama, di ba? Ang problema kasi guys sa House is noong February, pinasa nila yung 4th impeachment complaints against VP Sara.
Alam ko parang last day ata nila yon bago sila mag-break kasi mag-election, di ba? Putya, minamadali sila ng house. Ang tindi nyo, di ba? Anong gusto nyo? Magkaroon ng impeachment trial agad within an hour? Lang hiya, no? At the very least, pag-aralan natin ito ng mabuti. Baka naman maaari natin itong ibalik o i-remand muna natin. Yun talaga ang dapat, mga idol. Ibalik sa kanila ang impeachment complaint na yan. Kasi merong mga issue dyan na hindi po talaga nila nililinaw. So dapat linawin muna nila yun bago magkaroon ng impeachment trial ang 20th Congress. Di ba? Tama naman po ang accountability. Huwag lang pong politikahin. Correct. May tamang proseso ang impeachment. Dapat pag-aralan natin ito ng mabuti. Under the Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. On December 2, 2024, the first impeachment complaint endorsed by members of the House of Representatives was filed before the Secretary General of the lower house. Second and third. So yun yung first impeachment complaint, mga idol, December last year. Impeachment complaints were filed in the succeeding days duly endorsed by members of the House. Under Section 3 of the House Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, a verified complaint for impeachment shall be filed with the Office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Despite this rule, Mr. Presiding Officer, the 3 impeachment complaints filed were never referred to the Office of the Speaker. Yun ang problema, mga idols. Alam niyo kung bakit? Kasi nga guys, alam nila ang proseso na dapat isang impeachment complaint lang sa loob ng 1 taon ang dapat nilang i-file sa iisang tao. At si VP Sara ngayon, mga idols. Ang nangyari last year, 3 impeachment complaint ang final. So kung last year po nila ipupush ang impeachment complaint, mababiolate po nila ang constitution, mga idol. Kaya guys, hinintay po nila ang impeachment complaint noong February para yung pong last impeachment na yon ang i-file nila at maipadala nila sa Senate. Para nga naman wala silang violation sa constitution doon sa bawal yung merong multiple complaint against one personality or one government official. At si VP Sara nga yun. So yun po yung nakikita ko dito, mga idols. So kaya hindi po nila in-entertain yung pong first 3 because they will violate the Constitution. Kaya hinintay po nila yung impeachment complaint, 4th impeachment complaint, at yun po ang pinasa nila at finorward nila sa Senate. Okay, malinaw po yun, Instead, a 4th verified impeachment complaint signed by more than 200 congressmen, which now constitutes the articles of impeachment, was transmitted to the Senate. This brings into question the legality of such move when the Constitution provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Correct. Para sa ordinaryong mamamayan, at lalo na sa aming mga binigyan ng tungkulin na maging senator judge sa paglilitis na ito, this opens up a lot of questions. At ang iniiwasan natin ay yung magpapasya tayo sa isang bagay na makakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Makakaapekto sa trabaho natin na makatulong sa tao. Tama, di ba? Ang dami-daming mga bills na dapat ipasa, di ba? Ang daming bagay na pwedeng gawin. Putya, inuuna nyo yung walang kakwenta-kwentang impeachment na yan, di ba? For what? And for who? At sino ba ang magbe-benefit kapag ka na-impeach si VP Sara, which is impossible, di ba? Sino ba? Unang-una, number 1, syempre, si Tambaloslos, di ba? Kasi kung mawawala si VP Sara at madi-disqualify na siyang tumakbo ng 2028, nako, sino ang ilalaban natin, mga idols? Pwede si Kuya Bongo, si Robin, sino ba? Cayetano, pwede rin. Pero kung gusto ng taong bayan talaga ng Duterte, pwede si Baste o kaya si Pulong. Diba? Tapos hindi naman pala dumaan sa tamang proseso. Yes, tasked to decide on this matter
hindi na circumvent ang batas, dapat nasunod ang due process at ang rules. Hindi pwedeng shortcut. Justice delayed is justice denied, Tama. and justice conducted the wrong way is no justice at all. Correct. Anong nangyari sa tatlong naunang impeachment complaints? Bakit hindi ito agad na-refer sa Speaker's Office? Bakit hindi ito isinama sa order of business within 10 session days? At bakit hindi ito inirefer sa tamang komite within 3 session days after its inclusion in the order of business as mandated by our Constitution? Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba mga idols? Kaya po hindi po nila in-entertain yung tatlong impeachment complaint na yan because they will violate the Constitution. Tama. That's the simple explanation dun sa pangyayari na yun. Kaya hinintay po nila yung pong another impeachment complaint noong February at minadali po nila ang proseso para maipasa nila kaagad sa Senate. That's basically it. Di ba mga idols? Tila dinribo lang ito at hindi pinaandar ang shot clock. Parang hindi po ma-technical sa oras. Sa basketball nga, hindi pwedeng puro dribble lang. May shot Correct. clock po yan. At may oras na dapat mong obserbahan. At may oras para tumira. Di ba? Hindi yung puro dribble lang. Pangalawang issue na dapat bigyang linaw ay kung maaari bang tumawid ang impeachment case sa 20th Congress. Yon ang magandang question dyan mga idols. Pwede nga kaya yon. Patapos na ang 19th Congress ngayong buwan na to eh. Papasok na ang 20th Congress. Di ba? Tama. So ano kaya mangyayari doon? Pwede kaya yon o hindi? Di ba? Abangan po natin ang mga susunod na kabanata mga idols. This is the first time in our history that an impeachment case was filed nearing the expiration of a legislative Congress. The Tama. reality is, we do not have enough time. Mag-aabot na po ang 19th at 20th Congresses at magkakaroon na ng new June 30. Maging tayo, hindi magkasundo kung paano bang tumawid ito sa next Congress o hindi. Mr. Presiding Officer, ilan lang po ito sa katanungan na legality na hindi pa nasasagot. Mayroon pa pong pending sa Supreme Court challenging the legality of the impeachment case. Baka masayang lang ang oras natin dito if in the end, this complaint suffers from constitutional infirmities. Let us focus on what is important for our people that we serve. Justisya sa tamang paraan at serbisyo na makakatulong sa mga Pilipino. Yun po ang kailangan ng taong bayan. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Tama. Dapat lang, di ba? Kaso wala eh, puro mga bugok yung mga ibang mga politiko dyan eh. Hindi nag-iisip yung mga yan eh. Pamumuliti ka lang talaga ang ano nila dyan, ang pakay nila dyan sa gobyerno eh. Tama. Di ba? Nanyo, lahat, halos lahat ng mga nasa house, di ba? Naging sunod-sunuran lahat na parang tuta ni Romualdez, no? Kaya, ikaw ba naman, ipaliguan ka ng pera, kapalit ng pirma sa impeachment laban kay VP Sara eh, di ba? Ewan ko lang kung di ka pumirma. Mr. Presiding Officer, para sa akin, mas mabuting unahin natin ang tunay nating trabaho. Ang pagseserbisyo sa taong bayan, maraming nasasayang na oras sa isyong ito na hindi naman mapapakinabangan ng ordinaryong Pilipino. Tama. This issue has already been too divisive. Ilang buwan na po. Mag-focus sana tayo sa pangunahing mandato ng legislatura. Ang gumawa ng mga batas at magsulong sa mga programa na tunay na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Tama. Correct. Gumawa ng batas. Hindi gumawa ng mga chismis, issue at pamumulitika. Okay? Yun po ang trabaho ng mga mambabatas. Kaso it turns out na parang pamumulitika at paninira ang nagiging trabaho ng iba dyan, no? Lalo yung mga nasa House of Representatives, di ba? Lalong-lalo na po yung mga mahirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Marami pa pong mga pending bills ko po hanggang ngayon na hindi pa natin natatapos with one working day na lang po. Baka hindi pa po may papasa. At ito po ay mapapakinabangan ng mga kababayan natin. Dapat yan po ang ating unahin. Diba? Dapat talaga, yan ang unahin nyo. Diba? Hindi yung impeachment na yan. Diyos ko po naman. Yung mga ibang mga senador dyan, puro mga bugok no?
as raised by some of our colleagues yesterday, that in as far as the impeachment case is concerned, based on the results of the recent midterm elections, I believe the Filipino people have decided at ang kanilang desisyon, mas gusto po nilang tutukan natin ang trabaho at serbisyo. Tama. Correct. Correct ka dyan, Kuya Bongo. At tingin ko, dahil sa boto mo, sa bilang ng boto mo, nakapag-decide na ang mga tao kung kanino mo talaga sila pumapanig na side dito. It's either pro-Duterte or anti-Duterte. Tama. Remember, we are 27.1 million Filipinos, mga idol, na bumoto kay Kuya Bongo. At kung hindi po binawasan nyo ng 4.5 million, po siya nasa 31 million po dapat ang boto ni Kuya Bongo. Tama. Nahigitan niya sana ang boto ni Bangag, mga idols. Partida yun, may daya pa yun. Tama na, tigilan na natin ang pamumulitika. 3 taon na lang po matatapos na ang termino ng Vice Presidente. Tama. Kasi magiging presidente na siya. Di ba? Patapos na ang termino ni VP Sara as Vice President. Kasi magiging na siyang next President. Siya na naman, at antayin niyo lang sana. Kaso hindi eh. Ayaw talaga nila eh. Gusto talaga nila ma-disqualify si VP Sara na tumakbo sa 2028 eh. Kasi alam nila magiging resulta, mga idol eh. Tama. Hindi lang landslide ang magiging resulta niyan, mga idol. Avalanche. Yun ang mangyayari dyan. Kaya tsunami. Hindi landslide. Ang importante sa ating mga kababayan ay may pagkain sa kanilang hapagkainan. May matibay na healthcare system na kayang tumugon sa pangangailangan. May sakit, Just like ginawa ni na PRRD at Kuya Bongo, yung Malasakit Center, di ba? Grabe, sobrang laking tulong nun. At tingin ko, yun po ang naging dahilan kaya naging number 1 si Kuya Bongo last election. disenteng trabaho at marangal na pagkakakitaan, ikalidad at abot kayang edukasyon, at ang katiyakan at panatag na ligtas silang makakauwi kahit sa gabi. Tama. Yun ang wala ang administrasyon ngayon, mga idols. If you will notice sa mga posts sa social media, di ba? Sa SOCMED, di ba? Pucha, puro kaguluhan, mga idol. Ang mga makikita nyo. Yan ba yung sinasabi nyo na nagiging safe ang Pilipinas under mga administration? Lokohin yung mga uto-uto, yung mga troll farms. Hindi nyo manuloko ang mga tunay na Pilipino Tama. at mga makabayang Pilipino. Di ba? Hindi naman nakakain itong impeachment. Correct! So wala po talagang sustansya or importance. Kaya dapat ang talagang itigil to, mga idols. Unahin nyo yung mga dapat yung unahin na makakatulong sa bawat Pilipino. Tama. Diba? Sana pwede ninyong ikonsidera at the very least, bago tayo maglitis dito, siguraduhin muna natin na nasa tama na prosesong tinahak natin dito. The very least nga, sabi ko, marahil pwedeng ibalik o i-remand muna na ito sa pinagmulan sa House of Representatives dahil marami pang ang katanungan ang legally hindi nasasagot. Mas mabuting siguraduhin natin na sumunod sa proseso ang anumang kaso na ating diringgin para hindi masayang ang ating oras. Correct. Sang-ayon po ako na hindi natin ito dapat patagalin. Kahit si Vice President Sara Duterte gusto naman harapin ang kaso. Yes! Di ba? At lahat ng mga supporter ni VP Sara, including me, pucha, gusto ko talaga na harapin niya to. At nang malaman talaga natin ang totoo, di ba? At kung botohan ng pagbabasihan, mga idols, ilang beses ko na pong sinabi sa inyo yan. Yung magiging resulta ng botohan na magsisay no na ma-impeach si VP Sara, di ba? So ito ipapaliwanag ko sa inyo ulit. Okay? Let's go! So guys, kung bibilangin po natin kung ilan po ang mga magsisay no or hindi sang-ayon na ma-impeach si VP Sara, ay ilan ba? Sige, bilangin natin, mga idol So ito guys, yung mga new senators, itong mga to. Yung mga yan, okay? Itong mga to yung mga existing senator ngayon na mag-graduate sa 2028, okay ba? So guys, bilangin natin Okay, baba muna natin, mga idol. Yung sa mga bandang itaas, ang mga magsisay no na ma-impeach si VP Sara, okay? So itong 6 na to, sure yan. Okay, si Kuya Bongo, si Bato, si Aimee, si Marcoleta,
Pia Cayetano, and Camille Villar. Okay? Ito si Bam, sure yan, anti-Duterte yan. Walang kwenta yan eh. Si Ping Lacson, saka si Lito Lapid, political butterfly yan. Hindi pa alam kung anong sagot ng mga yan. Si Erwin Tulfok, sigurado yan, pro yan. So itong mga political butterfly, gilid natin mga idol. Okay? Ito si Erwin Tulfok, mag-say yes yan, sigurado. Balimbing yan eh. Ito si Soto, dahil kaalyado, oo siguro. Oo guys, sigurado yan. Ito political butterfly din to. Pero tingin ko mag-say yes yan. Okay, okay. Lagyan natin dito. Okay, lagyan natin yan dito. Urong natin ng konti. Okay. So sa area na to mga idol, itong dalawa na to, political butterfly dito. Okay. Lagyan tayo dito ng text mga idol. Lagyan natin ng political butterfly. Okay. Dito yung mga pro-impeachment. Okay, so yan guys yung mga pro, okay? Siyempre at natin ng konti para lumong ng konti, okay? Siyempre guys, si Idol Robin Padilla, kaalyado natin yan mga idol, sure yan. Si Legarda, oo, kaalyado natin yan, sigurado atin yan. Hindi ko alam kung ba't dinilagay nung mga reporter din sa ano nila. Nakalagay doon swingy, di ba? Ibig sabihin doon political butterfly yung mga yun. Ito mga to, ito political butterfly ba to? Oo, sabihin natin political butterfly yan. Ito si Wing Gatchalian, political butterfly din yan. Si Cheese, same yan mga idol, political butterfly yan. Ito, yan, kaalyado natin yan mga idol. Yan. Kaalyado natin yan si Villar. Okay, si Alan Peter Cayetano, syempre atin yan mga idol. Okay, ito si Mig Zubiri, atin din yan, sigurado. Si Villanueva, ano ba mga idol sa palagay nyo? Political butterfly or po? Political butterfly yan. So pwedeng mag-say yes yung mga yan, pero wala nang silbi yung mga sagot nilang yes. JBRC to, ating yan, sigurado. Ito, mag-say yes yan siguro. Maging pro-impeachment yan. Si Jinggoy, sure ating yan mga idol. So yan mga idol ang posisyon ng mga pro-impeachment. Yung mga yan. Siguro ito si Lacson idol, siguro magiging pro yan. Magiging pro-impeachment yan. Ano yun eh, alyansa yan eh, di ba? So magiging pro yan. Siguro ito magiging pro din to. Si Lito Lapid. Okay, itong mga to, political butterfly yung mga yan. Itong mga to. Okay. So mga idol, so yan po sila, 4 na political butterfly. Di pa alam kung sino ang susuportahan ng mga yan eh. Kasi kung saan ang malakas, doon lang yung mga yan eh. Okay, so ito, sa area na to mga idol, pwedeng maging pro-impeachment to mga to. Yung mga yan. So ilan lang sila? 2, 4, 6, 7. Oh. Plus 4, 7, 8, 9, 10, 11 lang sila mga idol. Eh tayo, yung mga kaalyado natin, ilan to? Tingnan natin para maganda-ganda ang posisyon ng mga idol. At ang graphic artist, ginamit sa Photoshop eh. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mga idol, 13 ang magsisay no. Anti-impeachment. Against VP Sara Duterte. Ayan mga idol nakita na natin. So guys, hindi po mai-impeach si VP Sara mga idol. Sure tayo dyan mga idol.
Sabihin na natin na yung iba dito sa mga anti-impeachment na to, meron dyan bumaliktad o mga political butterfly. Sino naman kaya? Siguro si Legarda, pwede. Pwede si Legarda guys, ya, pwede. Tapos JVRs, hindi pa baliktad yung mga yan. Ito pwede. Si Amy, political butterfly din yata yan eh. Pero tingin ko hindi kasi dinikitan niya si Sara eh. Marcoleta, sure ating yan. Pia Cayetano, dahil kapatid niya si Alan Peter Cayetano, tingin ko hindi babaliktad dyan. Okay, si Camille Villar, hindi rin yan. JVRs ito, at si Jinggoy, hindi yan. Sure ating yan, sigurado. So guys, yan po ang diagram. Next diagram, you know? Diagram ba tawag nito? O ano lang? Positioning or anything, basta. Yun na yun. So yan po ang mga pro-impeachment, sina Lacson, sina Soto, Erwin Tulfo, kasi saka Lito Lapid, kasi 4 na alyansa yan yun eh. Tama. Itong dalawa na to, sigurado magiging pro-impeachment yung dalawang basura na yan. Saka ito, kasi dilawan yung mga yan eh. So anti-Duterte yan for sure. Tama. Itong mga to, political butterfly itong mga to. Hindi ko alam kung sinong pinapanigan ng mga to. So yan po ang magiging bilang natin sa Senado mga idol. Pero kung napasok nila yung 12 nila, tagilid tayo dun mga idol. Kasi ito, magiging ano pa to, magiging ano to eh, 12, 13, 14, 15 sana sila mga idol. So mananalo sana sila. Pero dahil hindi nagtagumpay yung plan A nila, ang na-initiate po nila mga idol ay yung plan C. So hindi po nakapasok lahat ng alyansa. So good news yun mga idol. Dahil 6 lang sa kanila yung nakapasok, 2 pa sa 6 na yon, kaalyado pa natin. O yan maliwanag na yan mga idols Ngunit wala ring dapat may gusto na madaliin po ito. Dapat na talaga di madaliin yan, di ba? Just naman. Paano kung magsimula na tayo ngayon at magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional ang ginawang procedure ng House of Representatives? Paano kung sabihin nila na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress? Ano ang magiging aksyon natin? This puts us in a possible conflict with the decision of the Supreme Court. We must be prudent about this matter. Yun. At ang makakasagot lang pala talaga niyan ay ang Supreme Court. So sila lang po pala makakapagsabi kung pwede po itong ituloy sa 20th Congress, from 19th Congress, or hindi. Or it's going to be unconstitutional. Pero laging sinasabi ni Hontivirus na hindi raw ganun yun, hindi raw ganun yan, di ba? Sus naman. Sino ba yan? Di ba? Anti-Duterte yan. Di ba supporter ng mga aktivista yan? AKA NPA, di ba? So ano pang inaasahan natin? Di ba? So bakit natin paniniwalaan si Hontivirus? Di ba? So mas maigi pa na ang Supreme Court na lang ang magkomento at magsabi kung dapat ba o hindi dapat ituloy ang impeachment trial na to sa Senate, di ba? Tama. Mr. Presiding Officer, I just want to reiterate, hindi ko po tinatalikuran ang aking sinumpaang mandato. Tungkulin ko yan as Senator Judge kahit araw-araw tayong maglitis dito. But we would also be remiss of our duty kung hindi natin siguraduhin na dumaan ito sa tamang prosesong nakasaad sa ating konstitusyon. Tama. At kilala ko po ang mga Duterte, Mr. Presiding Officer. Hindi sila tumatakas sa accountability, hindi sila tumatalikod sa hamon ng buhay. Yung! Diba? Dahil ang mga Dutertes ay may paninindigan, may balls, ika nga nila. Hindi gaya ng pangag na presidente natin. Hindi sila tumatalikod sa kanilang tungkulin. Maraming beses nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa nga siyang sumagot at harapin ang mga inaakusa sa kanya, pero dito po sa ating bayan, hindi sa ibang bansa. Tama. Nabanggit din po ni Vice President Sara Duterte na handa siyang harapin ang impeachment case laban sa kanya. Yeah! Let the bath begin. Diba? Hindi ito issue ng pagtakas sa accountability. Ang gusto natin dito, siguraduhin na nasunod ang tamang proseso. We must respect and abide by the procedure laid out in our Constitution. Hindi pwedeng mamili lang tayo ng mga provision na ating susundin.
We are all bound to the rule of law. And we must follow due process. That Tama. is all, Mr. President. Yon! So sang-ayon po ako sa mga sinabi ni Kuya Bongo mga idols na hindi po dapat ito patagalin at hindi rin po dapat ito madaliin. Tama. So marami pong question sa legality ng impeachment na yan. So dapat munang sumagot dyan ang Supreme Court mga idols. Tama. Kung dapat nga bang ituloy o hindi dapat ituloy ang impeachment trial na yan sa 20th Congress from 19th Congress. Tama. Diba? So guys, may good news po ako sa inyong lahat mga idols. Dahil guys, ang latest na pangyayari ngayon ay ito mga idol. The Senate Impeachment Court has remanded to the House the impeachment complaint against VP Sara mga idols. So guys, ang good news po ay napagbotohan po ng Senate sa score na 18 against 5 senators bilang nakaupong isang impeachment court na ibalik sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Dahil sa mga legal issues mula sa senator judges, nakabilang daw po, nakilalang kaalyado raw po ni VP Sara ayon po yan sa post ng GMA News mga idols. Mga post ng GMA, lagi merong pahapyaw na salita no? Na kaya daw remanded ang impeachment complaint against VP Sara kasi kaalyado niya raw no? Which is true naman talaga mga idols no? So dahil po dito mga idols, nagmukha pong mga tatangang estudyante sina Tambaloslos dahil parang sinauli po sa kanila ang palpak nilang thesis report. Imagine that no? Sinuuli sa kanila dahil gusto sa kanilang ipaayos ng kanilang mga professor. Tama. At ang mga professor nila mga idol ay yung mga senators. O ano Tambi? Utos pamor. Hindi niya magets ang hierarchy, no? Putragis na yan. Uutusan mo ang Senate, mas mataas sa inyo yan. Hello? Representative lang kayo, boy. Senators siyang mga yan. Tama. Nakakalimot si Tambalos to sa pwesto niya, no? Hindi alam ilugar ang sarili. Buisit. Kaya nga po siya nakakahiya eh. Nagmukha tuloy mga mangmang na estudyante ang mga congressman na nag-file ng impeachment complaint against VP Sara. No? Diyos ko po naman. Kakaawa to mga to. So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos. Ayos ba? For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans.